para-paraan lang, para mabuhay. Ganun na naman eh. Titinda pa rin, syempre. Ito yung anak buhay natin, ang gagawin natin. Yan nga. Saka bibigyan niya ba ng pagkain pag wala kanyang anak buhay. Sila man magpapakain sa mga anak namin. Eh, sana man lang, kahit pagbigyan kami dito lang. Kasi hindi naman kami nakakaistodo. Pag may mga parking naman ng mga sasakyan dyan, nakaharang, inaayos naman. Mga illegal vendor, nagagalit sila kasi hindi naman daw nakakaabala sa sakyan. Pero hindi naman ginawa yung bangketa para pagtindahan eh. Ginawa yung bangketa para daan ng taong bayan. Dapat paunawa natin sa ating mga kababayan na yung kalsada ginawa daan ng sasakyan, yung bangketa ginawa daan ng taong bayan. So kailangan maklear natin itong mga alternate road para naman babawas-bawasan ang inconvenience ng ating mga kababayan. Hindi pong bawal mag-parking. Alam namin, sir. Eh, wala akong magawa, sir. Naabutan ako ng operasyon eh, kaya susunod lang. Oo, susunod lang tayo sa batas eh. Doon talaga eh. Nataranta at nagkukumahog sa pagligpit ng kanilang mga kagamitan ang mga tauhan ng karinderya na ito na nakapwesto sa may sidewalk ng Mabuhay Lane. Punteriya kasi yan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa kanilang clearing operations na halos nauukupan na ang sidewalk sa nasabing kalsada. Layo ng MMDA na maging maayos ang daloy ng trapiko sa Mabuhay Lanes bilang mga alternatibong ruta, lalo na't isinira ang EDSA Kamuning Southbound Flyover na tatagal hanggang Oktubre. Pagbibigyan muna namin. Pero sa susunod na balik, tatanggalin na ho namin to. Kasi ito ang nagiging cost ng traffic eh. Pag may kakain, nakaparada dyan. So kung walang tindahan dito, walang paparado dyan. So ngayon no, pagbibigyan namin. Pero next na balik namin, kaya na wala na po siya. Pero katwiran ng may-ari ng karinderya na hindi naman daw sila nagdudulot ng trapiko sa Mabuhay Lanes. Subalit, naiintindihan naman daw nila kung bakit ito ginagawa ng MMDA. Sa kabila niyan, business as usual pa rin sa mga susunod na araw nila dahil dito lamang umaasa ang kanilang mga pamilya. Para-paraan lang, para mabuhay. Ganun na naman eh. Titinda pa rin, syempre. Ito yung anak buhay natin, ang gagawin natin. Yan nga. Saka bibigyan niya ba ng pagkain pag wala kanyang anak buhay. Sila man magpapakain sa mga anak namin. Eh, sana man lang, kahit pagbigyan kami dito lang. Kasi hindi naman kami nakakaistodo. Pag may mga parking naman ng mga sasakyan dyan, nakaharang, inaayos naman. Dito kasi, habang nagtitinda kami, nababantayan namin yung mga anak namin. Kasi magtrabaho kami, pupunta kami sa wala, kawawa yung mga anak namin. Dapat paunawa natin sa ating mga kababayan na yung kalsada ginawa daan ng sasakyan, yung bangketa ginawa daan ng taong bayan. Kamukha nang nakikita natin kanina, yung mga illegal vendor, nagagalit sila kasi hindi naman daw nakakaabala sa sasakyan. Pero hindi naman ginawa yung bangketa para pagtindahan eh. Ginawa yung bangketa para daan ng taong bayan. Sapul din sa operasyon ang masasakyang iligal na nakaparada sa Mabuhay Lanes. Ang ilan ay natikitan habang ang masasakyang iniwan ng kanilang mga may-ari ay hinatak at dinala sa impounding area. Si Mang Lorenzo na ipapaayos lang sana ang kanyang sasakyan ay naabutan ng MMDA na nakaparada sa Mabuhay Lane. Pero alam niyo pong bawal mag-parking. Alam namin, sir. Saglit. Ano po yun? Malaki-laki po rin po yung ano yun. Bale, sir. Kano kaya tubos yan, sir? Illegal. 1,000 plus. Anong natin, sir? Anong masasabi natin dyan? Eh, wala akong magawa, sir. Naabutan ako ng operasyon eh, kaya Susunod na lang. Oo, susunod lang tayo sa batas eh. Doon talaga. Una nang sinabi ng MMDA na kung kakailanganin, aaraw-arawin nila ang kanilang operasyon sa Mabuhay Lanes hanggang sa matapos ang pagkukumpuni sa EDSA Kamuning Southbound Flyover. So kailangan lang gawin natin to ng araw-araw sapagkat alam naman natin na sa ngayon ay may road closure tayo, yung flyover sa Kamyas, at kung hindi natin gagawin to, lalong mahihirapan ang ating mga kababayan natin na pumibiyahe along EDSA. So kailangan maklear natin itong mga alternate road para naman babawas-bawasan ang inconvenience ng ating mga kababayan. Umabot sa 17 sasakyan ang natikitan sa Quezon City habang 5 naman ang na-impound. Sa Marikina, nasa higit 60 sasakyan ang natikitan habang 9 ay dinala sa impounding area. Tatagal ng 6 na buwan ang pagkukumpuni sa Kamuning Flyover na isa sa mga tulay na tinukoy ng Japan International Cooperation Agency o JICA na kailangang maayos bilang paghahanda sa The Big One.